So right now, nagluluto po tayo ng sarsyado. We have 5 eggs here. And then, we also have our fish. Since walang tilapia dito sa Spain, we are using sana nakalimutan ko ng tawag sa tilapia, filet siya. And I'm also using big tomatoes. These tomatoes are 6 pieces. Ay! Naganda tulo-tulo siya pero yan, 6 pieces siya. And then, ito, nagpupita na ako right now. So, let's fry the fish before igisa ang tomatoes and eggs. So again, we have our eggs, which is 5 eggs yan. Pero alam ko 6, so 6 eggs siya. So, let's beat it. Then, lagyan natin ng salt para may lasa ng konti. So, ayan. And then, let's wash my hands because kumapit yung salt. Again, let's mix it para ma-distribute ang salt. And then, let's get some paminta. Let's add some paminta here. And then, let's beat it again. So, after nyan, hintayin lang natin yung first batch na ma-fry ulit. Na maging brownish. Okay. So, I think pwede nang hanguin yung first batch. Kunin na natin to. Let's not overcook our fish since filet siya and manipis ang isda. So, it's not good na i-overcook dahil matigas na siya pagka sobrang prito. Ay! See? Yun nga na nagkahanggal lasog-lasog. So, we have to be careful on getting the fish para hindi siya masyadong madurog. So, this is the first batch. Then, the second batch is ilalagay na natin yung wire. Then, second batch will begin. So, ayan. Lalagay ko na yung fish. Hinaan ko muna yung apoy para hindi ako matalamsikan. So, pagkakasya natin ng 7 pieces dito sa pan, sana magkasya kasi yung first batch is 7 pieces din naman. So, I hope pwede siya. Kakasya ba? Let's fix para malaman natin. I think alanganin. Wait, pagkasya na natin kasi 2 piraso na lang naman. At ayaw ko nang ihabol. So this is the second and the last one. So, pinagkasya ko talaga para wala nang
hahabulin mamaya. So, since hinaan natin, balik natin ulit sa pagkaka-apoy niya kanina. And, lagay muna natin tong hugasin dito. And, ano bang tawag dito? Let's wait for a few minutes. So, ako pagka nagluluto, I like doing, sinasabay ko na yung paghuhugas o paglilinis para hindi ako natatambakan ng hugasin since ako din naman ang naglilinis sa kusina. So that's my routine. So bali itong pinaglagyan ng second batch is hinugasan ko lang para kasi dito ilalagay mamaya yung sandok. So yung onion is yung pagkakakat ko ng onion is dice siya kasi mas gusto namin na parang maliliit, hindi visible yung onion and mahalo siya sa tomatoes and eggs. So kaya siya ganyan. So yung iba, ang nakasanayan namin sa Pilipinas is yung normal na paggisa talaga. Pero ito, cubes nga. Punasan ko na yung countertop and then pati yung stove kasi nga I do multitasking when it comes to cooking. So eto din kasi hindi ko alam na ano pala siya, butas pala yung sa baba. Diyan ko nilagay yung tomatoes. So we need to clean it para hindi tayo dugyot, you know. So let's clean our area while waiting for the second batch na maprito. So based sa nakita ko, hindi po siya pwedeng i-flip kasi feeling ko hindi po siya golden brown. Unlike dito sa first batch, kung makikita nyo is medyo brownish na siya. So ayan, brownish na siya. It means pwede na yan. Like what I said kanina, ayokong ma-overcook yung isda dahil manipis lang siya at the same time ayoko siyang maging makunat. So kaya ko pala siya piniprito kasi kung hindi ko siya ipiprito, bukod sa feeling ko na sobrang lambot, is dahil itong isdang to is matubig. So, makaka-affect siya sa lasa ng sarsyado. Yan, sa nakikita ko, I think pwede na siyang i-flip. So, we have to be careful. Kasi nga, nagka-andalasog-lasog itong isdang to pagka hindi siya maingat na i-flip. So, ayan. So, nasa second side na tayo. Hintayin lang natin ito maprito, then pwede na natin igisa yung tomatoes and egg. Hanguin na natin. Feeling ko luto na yan. Sobrang gusto ko yun kasi ang una ko natikman yung ganon sa Abu Dhabi sa mga hotel. So, pagka may mga ganyan sila,
ang kadalasang luto is ganon. So, kayo ba guys, anong mas inuuna nyo? Bawang o sibuyas? So, ako, ang mas inuuna ko is bawang. Yung iba inuuna is sibuyas. So, kanya-kanyang ano yan. Matalabsik siya, kaya hinaan ko muna. So, as I said, mas inuuna ko nga ang sibuyas. Ang bawang. So, pagka nakakita ko o naamoy ko na yung aroma niya, isusunod ko na tong sibuyas. So, ayan. Let's wait lang natin na maging translucent ng konti yung sibuyas bago natin ilagay yung kamatis. Actually, kaya madaming kamatis ang nilagay ko is kasi mahilig kami sa kamatis and masarap kasi yung kamatis dito sa Spain. May taglay na siya ng kanyang tamis. Sariling tamis pala. Ayan. Igasa muna natin. Kaya pati kung hinahalo kasi kung makakita nyo yung bawang is malapit na siyang masunog and I don't want that to happen, kaya pati ko siyang nahalo. So kung makikita nyo is nagtatranslucent na yung sibuyas. Wait na, may buo pa siya dito. Translucent na siya. So, ngayon, ilagay na natin ang kamatis. Again, 6 pieces to ng kamatis. 6 or 7. So, hindi natin kagad ilalagay ang itlog, syempre. Hayaan natin tong mag-boil and malusaw yung kamatis. Feeling ko sakto lang yung kamatis. Kasi kanina kala ko masyado siya madami. So, hindi pala. Ihaluin natin. And then, habang naghihintay tayo, tatakpan natin ito para mas mabilis siya mag-evaporate yung or mag-mash yung mismong kamatis. Hindi ko siya lalagyan ng tubig kasi kung saan siyang mag-tubig. Yan, takpan na lang muna natin. Hayaan natin siyang lumambot mag-isa dyan. At habang nagpapalambot tayo ay maghuhugas ng pinagamitan. Guys, nakita niyo ba? Na siya, orange. So, ang ibig sabihin niyan is lumalabas na yung katas ng mismong kamatis. So, haluin ulit natin para Di ba masyadong maraming kamatis na? Hindi. Alam mo bakit? Oh. Kasi mag-aano pa yan, liliit. Pag naluto? Oo. Ilang may isa? Hindi ko alam. Tansya-tantsyameter lang. Feeling ko, Sa kamatis? oo. Depende sa hiwa and depende sa dami. And depende sa lakas ng apoy o ng init. So, medyo malaki kasi yung hiwa ko ngayon eh. Kaya, feeling ko medyo matagal siya na bago Ayan. Medyo dumami na yung juice and medyo malambot na. So, konti pa. Bago natin isalang yung itlog. Sa sosyado kasi gusto ko yung kamatis is may buo-buo ng konti. Hindi siya yung pinong-pino na pagkakaluto. So, by the way, wala pa akong nilagay na asin at saka paminta dyan. So, bale, mamaya, pagka nilagay natin yung itlog, doon ko titikman kung lalagyan pa ng asin at paminta. Since ang itlog natin is medyo naparami ako ng lagay nun. Pero the quality
is muy bien. See, ayan na, natutunaw na yung ibang tomatoes. Drama lang pag lumabot. Oo. Ako gusto ko siyang ginaganyan. Yung tulungan ko na siyang mag-mash. Tsaka alam mo, saktong-sakto lang yung kamatis eh. Kasi tignan mo oh, yung sa size ng pan, hindi siya nag-overflow. Konti pa. Then, pwede na natin ihalo ang eggs. Huevos. Last silip. Bago natin ihalo yung itlog. Konting-konti pa. Mga 2 minutes. Pwede nang ihalo yung itlog. Kasi mas masarap din na may buo-buo yung kamatis eh. Kasi yung talagang mash na mash siya. Mm-hmm. 2 minutes. So, yan. Pwede na nga siyang ihalo ang itlog. So, ihalo ko na itlog. So, bali ako, ang ginagawa ko is, pwede naman siyang ihalo na, pero ako i-like setting it aside ng konti para maluto yung itlog. Ayan. So, wag nyo munang haluin o depende sa gusto nyo. Pero ako, I let it cook for like about 2 minutes ulit bago haluin para magbuo-buo siya. Kasi pag hinalo agad, may tendency hindi magbuo. So, let it rest for a while. Kailangan ng konting paminta. And a little bit of salt. Hugas lang ako bago natin haluin. So, dahil malamig ngayon, gusto ko lagyan ng konting tubig para may sabaw at saka pagka ininit hindi masyadong dry. Wait lang. Lagyan ako ng konting sabaw. Kuha tayo ng let's just simmer it ng konti and then ilagay na natin yung isda in a while. So, hinaan ko na yung apoy o yung init para hindi matuyo yung tubig na nilagay ko. Yan, pwede na siya. So, ngayon, ilagay lang natin yung isda para yung alat ng mismong isda is umatas. So, ayan. Hindi ko na siya linagyan ng asukal. Kasi nga like what I've said, yung kamatis dito is matamis na on its own way. On way. Pakuluan lang natin ng very simple lang. Mga 1 minute lang. Para lang yung katas ng isda kumapit sa itlog o kamatis.
Siguro hanggang mamaya na namin ito ulam. Dahil, Ilang minutes pa yan? 1 minute na lang. Tapos na? Sheesh. Ang bilis lang pa. Dami yan ah. Matagal yung pag-iiwa. Tsaka pag-iiwa. Hanggang mamaya na nga natin ito. Pagka naubos to, nandito ako mas matagal. Akala nga kung sino ko lang yun. Gasin ko ng tubig. Tapos, kettlebells na yan. Mga dana! Sasabihin ko ba? Ayun na, mga dana. Okay guys, tapos na guys. Mama.